Sino ba naman ang hindi pa nakakarinig sa salitang Epstein Files? Ito ang koleksyon ng mga dokumento na naglalaman ng pinakamalaking eskandalo na yumayanig ngayon sa buong Amerika. Basically, ang files na ito ay tumatalakay sa mga aktibidad ng isang convicted criminal na ang pangalan ay Jeffrey Epstein. Pero ang lalo pang nagpatindi kung bakit ito naging pinakamalaking eskandalo ngayon ay dahil dawit dito ang mga pangalan ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang mga personalidad sa mundo. Ipinakita ng mga dokumentong ito ang pag-iral ng isang lihim na trafficking at abuse network na di umano'y kinasasangkutan ng mga nabanggit na pangalan. Matapos ang malakas na panawagan, sa wakas ay pinayagang mailabas sa publiko ang tunay na nilalaman ng mga files na ito. Salamat sa batas na kung tawagin ay Epstein Files Transparency Act na nilagdaan ni Pangulong Donald Trump noong November 19, 2025. At ngayon nga ay kalat na sa internet ang mga kakilakilabot na laman ng mga files na ito. Pero bago natin tuluyang silipin ang mga laman ng files, kaunting background muna. Ang kwento ng Epstein File ay nagsimula sa halimaw na ang pangalan ay Jeffrey Epstein, isang lalaking nagtago sa likod ng mga taong mayayaman, maimpluwensya at makapangyarihan. Si Jeffrey Epstein ay ipinanganak noong January 20, 1953 sa isang maayos na pamilya sa Brooklyn, New York. Ang kanyang ama ay isang municipal worker, hindi mayaman at walang koneksyon sa high finance or elite circles. Si Jeffrey ay walang bilang sa lipunan kung tutuusin. Isa lang siyang middle class na kabataan na walang maipagmamalaki, walang koneksyon at walang malaking pag-aari. Pero meron siyang katangian na mas mapanganib pa kaysa sa isang napakalaking kayamanan. Nagtataglay siya ng isang instinct tulad sa isang mabangis na hayop na kayang bumasa ng kahinaan at kung papaanong aabusuhin ito. Noong 1990, sa hindi malamang dahilan na hanggang ngayon ay nababalot ng misteryo, bigla na lamang nagkamal ng napakalaking kayamanan ang anak ng hardinerong ito. Kayamanang nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Nagkaroon siya ng townhouse sa Manhattan na nagkakahalaga ng $77 million. Isa ito sa pinakamalaking private residence sa buong lungsod. Isang palasyo na yari sa marmol at mga sikreto. Nagmay-ari din siya ng napakalaking rancho sa New Mexico, isang penthouse sa lungsod ng Paris at isang armada ng mga pribadong sasakyang panghimpapawid. Pero ang pinakaperlas ng kanyang imperyo ay ang pribadong isla sa gitna ng dagat Caribbean, ang isla ng Little James sa US Virgin Islands na nabili niya noong 1998 sa halagang $8 milyong. Sa mata ng publiko, para lang itong isang bahay bakasyonan na pag-aari ng isang bilyonaryo. Binubuo ng mga puno, mapuputing buhangin at isang misteryosong templo na nasa gilid ng burol. Pero para sa mga katutubong nagtatrabaho sa lugar na ito, may alam sila na hindi alam ng buong mundo. Saksi kasi sila sa pagdating ng mga private jets at mga helicopter sa isla na may sakay na mga bata at magagandang babae. Ang mga katutubong ito ang nagbigay sa isla ng isang pangalang tumatak sa buong kasaysayan, ang Island. Sa likod ng mga bakod ng islang ito, sinasabing nagtayo si Jeffrey Epstein ng isang makinarya ng human trafficking at isang sistematikong abuse, isang sopistikado, kalkulado at walang awang sistema. Si Epstein at ang kanyang mga tao ay nagre-recruit ng mga mahihinang babae na ang iba ay nag-iedad pa ng 14. Mga kababaihang nagmula sa mga wasak at mahihirap na pamilya. Sa mga komunidad na nasa laylayan na ang boses ay hindi kailanman pinakinggan ng mga nasa itaas. Mga batang babae na pinangakuan ng pera, oportunidad at iba't ibang paraan kung paanong makaligtas sa kahirapan, sa kadadalhin sa isang bangungot na lampas na sa ating imahinasyon. Pero may isang prinsipyo si Epstein na wala sa isang pangkaraniwang kriminal, ang importansya ng mga maiimpluwensya at makapangyarihang mga kaibigan. Nagawa niyang makipagkaibigan sa mga politiko, sa mga pangulo, sa mga prinsipe at sa mga bilyonaryo, sa mga akademiko, sa mga higante ng iba't ibang industriya at maging sa mga haligi ng kultura.
Ipinapasyal niya sila sa kanyang misteryosong isla sakay ng kanyang pribadong eroplano. Nililitratuhan sila at kinukolekta ang kanilang mga sikreto na parabang nag-iipon ng ginto at iniimbak ito sa kanyang maliit na aklat. Isang itim na aklat na nagsisilbing panangga niya laban sa asunto. Kasama ni Epstein sa gawaing ito ang isang babae na ang pangalan ay naging kasing kahulugan ng demonyo, si Ghislaine Maxwell. Siya ang anak ni Robert Maxwell, isang makapangyarihang British media tycoon at politiko na namatay sa isang misteryosong dahilan. Si Ghislaine ang naging kanang kamay ni Epstein. Siya ang taga-recruit at taga-bili niya. Isang babaeng may maamong mukha na humihila sa mga kababaihan para mahulog sila sa patibong. Kakaibiganin niya ang mga biktima. Ipagsyashopping sila. Tatanungin kung ano ang kanilang pangarap at ituturing sila na parang napaka-espesyal bago dalhin sa mga halimaw. Noong 2005, muntik nang bumagsak ang imperyo ni Epstein. Isang ina mula sa Palm Beach, Florida ang nakatuklas sa hindi magandang karanasan ng kanyang anak sa kamay ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Jeffrey Epstein. Inimbestigahan ito ng mga otoridad at nagulantang sila sa natuklasan. Isang network ng dose-dosenang biktima na wala pa sa hustong gulang, isang pattern ng sistematikong pang-aabuso at isang personalidad na gumagawa ng isang napakalaking eskandalo. Hindi bababa sa 36 na biktima ang naitala ng mga investigador. Ilan sa kanila ay nag-iedad lang ng 14 na pawang dumaan lahat sa kamay ng isang halimaw. Napakabigat ng mga ebidensya, kapani-paniwala ang mga biktima at napakabigat ng kasong isinampa. Pero may isang pangyayari na tila gumulantang sa mga Amerikanong nag-aakala na patas ang kanilang batas. Noong 2008 kasi, nakipagpulong ang federal judge sa mga abogado ni Epstein at nakabuo sila ng isang kasunduang tila mahirap paniwalaan at tanggapin. Sa halip kasi na humarap sa mabibigat na kaso na pwedeng magresulta sa pagkabulok niya sa kulungan, pinayagan si Epstein na mag-file ng guilty plea sa mas magagaan na kaso. At makalipas lamang ang 13 buwang pagkakakulong sa isang lokal lang na kulungan, nakalaya na si Epstein. Habang nakakulong, sinasabing pinapayagan pa siya ng kulungan na makalabas ng 12 oras araw-araw. Hindi nakarating sa kaalaman ng mga biktima ang kasunduang ito, pero sa tulong ng matatapang na mga journalist, nalantad ang sikreto at kinundina pa ang hukom na humawak dito. Mismong ang hepe ng pulisya ang bumatiko sa hukom at sinabing binibigyan niya ng special treatment ang isang mayamang kriminal. Pagkalabas sa kulungan, bumalik si Epstein sa kanyang marangyang pamumuhay. Buo ang kanyang kayamanan at nananatiling matatag ang impluensya ng kanyang mga koneksyon. Naging isa siyang buhay na patotoo na kapag mayamang ka, hindi para sa iyo ang parusa ng batas. Pero hindi sumuko ang mga survivors na handang ipaglaban ang kanilang kaso. Isa ring journalist ang gumawa ng paraan para hindi makatakas sa batas ang dapat managot. Noong November 2018, ipinublish ni Julie Brown, isang reporter ng Miami Herald, ang resulta ng investigasyon na nagbulgar sa tunay na nangyari sa kasunduan ng hukom at ng mga abogado ni Epstein. Lumikha ng malaking ingay ang kanyang artikulo at libu-libong tao ang nanawagan na muling buksan ang kaso at papanagutin ang mga may sala. Noong 2019, pag-uwi ni Epstein galing sa isang trip sa Paris, gulat na gulat siya nang bigla siyang arestuhin ng mga otoridad pagbaba niya sa Teterboro Airport sa New Jersey. Sa tarmac pa lang ay agad siyang pinusasan ng kapulisan at sa pagkakataong ito, wala nang deal para kay Epstein. Agad siyang sinampahan ng kaso at hindi pinayagang makapagpiyansa. Habang nakakulong, sinimulang pasukin ng mga otoridad ang kanyang mansyon sa Manhattan. At doon nga ay natuklasan nila ang isang vault na naglalaman ng mga larawan at mga disc na hindi na namin mailalarawan sa inyo dito. Natuklasan din ang isang massage room kung saan sinasabing nilapastangan ang napakaraming babae. Maayos na maayos pa rin ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naharap si Epstein sa asunto habang ang buong mundo ay naghihintay sa paglilitis na mag-e-expose sa kabuuan ng kanyang network. Pero ang paghihintay ng publiko ay ginulantang ng isang balita noong umaga ng August 10, 2019. Isang balita na nagresulta sa matinding pagdududa ng publiko hanggang sa araw na ito. Patay na daw si Epstein.
at nakita ang kanyang katawan na nakabigti sa kanyang selda sa Metropolitan Correctional Center sa Manhattan, isa sa pinaka-secure na federal prison sa buong Amerika. Batay sa report, nagpatiwakal daw si Epstein. Pero ayon sa mga sirkumstansyang bumabalot sa kanyang pagkamatay, tila mahirap itong paniwalaan. Ayon sa mga pulis, sinilip daw nila ang kalagayan ni Epstein bago ang oras ng pagpapatiwakal nito. Pero ang totoo ay natutulog ang isa habang ang isa naman ay nagsha-shopping online. Bago ang insidente, inalis daw ang isang preso na kasama ni Epstein sa selda na dapat sana'y may 2 nakakulong. At ang security camera na dapat sana'y susubaybay sa bawat segundo ng mga pangyayari sa loob ng selda ay nagkaroon daw ng problema. Ayon kay Dr. Michael Baden, isang kilalang forensic pathology, mas maituturing pa daw na homicidal ang mga sugat sa leeg ni Epstein kaysa sariling gawa. Bagaman hindi malinaw kung si Epstein mismo ang kumitil ng kanyang sariling buhay o may ibang nagpatahimik sa kanya para protektahan ang ilang makapangyarihang personalidad, isang bagay lang ang sigurado: wala nang pagkakataon para makaharap niya ang kanyang mga biktima sa korte. Pero hindi dito nagtatapos ang malagim na kwento ng isla ni Epstein. Noong July 2020, nadakip naman ng mga otoridad si Ghislaine Maxwell sa isang liblib na lugar sa New Hampshire kung saan siya nagtago. Inakusahan siya bilang partner in crime ni Epstein na siyang nagre-recruit, nagsasaayos at naghahatid ng mga kabataang babae para. Noong December 2021, 4 na mga matatapang na babae ang humarap sa korte na inilarawan kung paanong sinira ng mga kriminal na ito ang kanilang kamusmusan. At matapos ang pagdinig, hinatulan ng korte si Maxwell ng 5 6-count ng sex trafficking at iba pang krimen na may katumbas na 20 taong pagkakakulong. Bagaman sapat na ang hatol na ito para kay Maxwell, hindi pa ito ang kabuuan ng hustisya na hinahanap ng mga biktima. Dahil ang tanong na patuloy na nagmumulto sa sangbayanang Amerikano ay hindi lang tungkol kay Epstein at kay Maxwell, kundi sa mga aninong tila nagtatago sa dilim. Dito na nga lumutang si Virginia Giuffre, isang babae na direktang itinuro si Epstein at si Maxwell na siyang nagbuo sa kanya sa ilang mga makapangyarihang personalidad sa mundo simula pa ng 17 anyos pa lamang siya. At kabilang sa mga naging parokyano ay si Prince Andrew ng United Kingdom. Nag-file siya ng mga kaso, nagpaunlak ng mga interview at tumayo sa spotlight. Direktang itinuro ang mga taong makapangyarihan na nakakubli sa likod ng kanilang mga abogado. Noong 2022, nagbayad si Prince Andrew ng malaking halaga para aregluhin ang kaso. Isang hakbang na naging mas malakas pa kaysa sa mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Pero sadyang may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng pera. Noong nakaraang taon, buwan ng Abril, natagpo ang patay si Virginia Giuffre sa kanilang farm sa Australia sa edad na 41. Ayon sa kanyang pamilya, si Virginia mismo ang kumitil sa kanyang buhay. Dagdag pa ng kanyang pamilya, hindi nakayanan ng dalaga ang bigat na kanyang dinadala. Sa loob ng 2 taon mula 2024 hanggang 2025, lalong lumakas ang panawagan ng taong bayan na buksan na ang kontrobersyal na Epstein Files. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaisa ang buong Senado at Kongreso ng Estados Unidos sa pagboto para maipasa ang Epstein Files Transparency Act, ang batas na maglaladlad ng tunay na katotohanan sa kaso. At isang araw ang lumipas, nilagdaan na nga ni Pangulong Trump ang batas na ito. Ayon sa bagong batas, binibigyan ng 30 araw ang Department of Justice para i-release ang lahat ng mga nakatagong dokumento, litrato at lahat ng mga videos na kaugnay kay Jeffrey Epstein. Mahigit 500 abogado ang nagtrabaho maghapon magdamag para pag-aralan ang milyong-milyong pahina para buuin ang pinakamalaking dokumentasyon sa kasaysayan ng criminal justice sa Estados Unidos. At noong January 30, 2026, tuluyan na ngang binuksan ang animoy dam ng mga dokumento kung saan umabot sa 3 milyong pahina, 2,000 mga videos at 180,000 mga larawan. Laman nito ang mga impormasyong nagpapatunay sa madilim na espekulasyon tungkol sa mga lihim na nakapaloob sa isla ni Epstein at sa kanyang sirkulo. May mga email palabas at papasok mula sa mga dating pangulo,
mga text messages mula sa mga bilyonaryong negosyante, mga larawan kasama ng mga pinuno ng mga universidad at mga foreign dignitaries. Mga dokumentong nagpapakita ng malapit na ugnayan ni Epstein sa mga taong makapangyarihan sa loob ng maraming taon. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal sa mga email na ito ay ang email na ipinadala ni Epstein kay Ghislaine Maxwell noong April 2, 2011. Kung saan tinawag ni Epstein ang kasalukuyang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump bilang isang asong hindi kumakahol. At sa isang email na ipinadala ni Epstein kay Michael Wolff noong January 31, 2019 kung saan binanggit na may alam daw si Donald Trump tungkol sa mga babae. Sa isang email naman kay Epstein mula kay Wolff noong December 15, 2015, ganito naman ang sabi. Nadinig ko na plano ng CNN na tanungin si Trump ngayong gabi tungkol sa koneksyon niya sa iyo. Baka gawin sa broadcast o sa press scrum pagkatapos. Sumagot si Epstein. Kung gagawa tayo ng sagot para sa kanya, ano sa tingin mo ang dapat nating sabihin? At ang sagot ni Wolff? Sa tingin ko, mas mabuting hayaan mo na lang siyang magsalita at ilaglag ang sarili niya. Kung sasabihin niyang hindi siya nakasakay sa eroplano o nakapunta sa bahay, magkakaroon ka ng malaking PR at political leverage. Pwede mo itong gamitin laban sa kanya para baka mapakinabangan mo pa. O kung mukhang mananalo talaga siya, pwede mo rin siyang iligtas tapos magkakaroon siya ng utang na loob sa iyo. Siyempre may posibilidad din na kapag tinanong siya, sasabihin niya na mabuting tao si Jeffrey, pinag-iinitan lang at biktima pa ng political correctness. Pwedeng alisin sa rehimen ni Trump. Maliban sa mga email conversation, lumutang din ang ilang mga larawan kung saan kasama ni Donald Trump sa party si Jeffrey Epstein. Sa pinakabagong mga release ng files, isang pasabog ang nagdawit pa sa pangalan ni Pangulong Trump kung saan sinasabing isang 13 anyos daw na umano ang ginawa niya ng hindi maganda. Maliban dito ay nagsagawa din sila ng mga gawain kung saan kasama di umano si Pangulong Donald Trump at ang isa pang dating Pangulo. Maraming beses ding lumabas ang pangalan ni Prince Andrew ng United Kingdom sa kontrobersyal na mga files. Kabilang na dito ang imbitasyon sa prinsipe na may petsang September 27, 2010. Nasa London noon ang prinsipe at tinanong siya ni Epstein kung anong oras nila gustong magkita. Sumagot ang dating prinsipe at sinabing papunta siyang Scotland, pero sinuggest niya na pwede silang maghapunan sa Buckingham Palace para magkaroon ng privacy. Sa isa pang email makalipas ang 2 araw, sinabi ni Prince Andrew na ikinagagalak niyang tanggapin si Epstein sa palasyo. Iminungkahi rin niyang pwede itong magsama ng sino mang gusto niya at idinagdag pa niya na libre siya mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Noong 2010, isa pang email ang ipinadala ni Epstein sa prinsipe kung saan isang babae ang gustong ipakilala nito sa kanya na posible daw ikatuwa niya. Isang 26 anyos na babae, isang Russian girl, maganda at mapagkakatiwalaan daw. Tuwang-tuwa naman na nag-reply si Prince Andrew at nilagdaan pa ito ng initial na A. Hindi pa malinaw kung ito rin ang dalagitang Kazakhstani model na si Ruslana Korshunova na bumisita sa isla ni Epstein noong siya ay 18 anyos pa lang. Pero pagkalipas ng 2 taon ay tumalon mula sa 9th floor ng kanyang apartment sa New York City sa hindi malamang dahilan. Meron ding mga larawan na lumabas kung saan tila nakadapa ang prinsipe sa isang hindi pa nakikilalang babae sa sahig habang nakatitig siya sa kamera. Isang imahe na tila hindi na kailangang ipaliwanag pa. Isa pang larawan ang nagpapakita kay Ghislaine Maxwell kasama ang prinsipe na nakahiga noon sa ibabaw ng mga binti ng 5 tao. Bukod kay Trump at kay Prince Andrew, lumitaw din ang ilang mga larawan naman ni dating Pangulong Bill Clinton. Medyo bata pa siya nito at nagpapahinga sa isang hot tub. Makikita din ang isang larawan kung saan lumalangoy ang dating Pangulo kasama ang isang babaeng maitimang buhok na pinaniniwalaang si Ghislaine Maxwell. Meron ding ilang mga larawan pa ni Clinton kasama ang hindi pa nakikilalang mga babae. Maliban dito ay mayroon ding isang painting na natagpuan sa mansion ni Epstein sa Manhattan
kung saan nakadamit pambabae si Clinton at isa pang painting ni dating Pangulong George Bush habang nagpapalipad ng mga eroplanong papel. Nagulantang din ang cyberworld nang biglang lumutang naman ang pangalan ng negosyanteng si Elon Musk. Sa isang email na ipinadala ni Epstein kay Musk, tinanong ni Epstein kung ilang tao ang dadalhin nito sa isla sakay ng helikopter. Sumagot si Musk at sinabing siya lang at ang kanyang asawang si Tallulah. Nagtanong si Musk kung araw ba o gabi gaganapin ang pinaka-wild na party sa isla ni Epstein. At noong araw ng Pasko taong 2012, muling nagpadala ng email si Musk at nagtatanong tungkol sa mga parties. Masyado daw siyang pagod at stress sa trabaho at gustong mag-enjoy sa party. Noong 2013, muling tinanong ni Epstein si Musk kung gusto nitong dumalo ulit sa party na gaganapin sa St. Bart's at sinabing makakasabay niya doon si Woody Allen at mag-i-enjoy sila sa trip. Lumabas ito sa isang schedule note mula sa staff ni Musk kung saan nakasulat, "Reminder, Elon Musk to Island, December 6. Is this still happening?" Pero lahat ng mga ito ay dininay ni Elon Musk at sinabing bihirang-bihira niyang makausap si Epstein at ilang beses daw din niyang tinanggihan ang mga imbitasyon nito sa kanyang isla. Pero isa na yata sa pinakamalaking pasabog ang mga emails na ipinadala ni Epstein sa kanyang sariling email noong 2013 na naglalaman naman ng partisipasyon ng bilyonaryong si Bill Gates. Sa mga draft messages, sinabi ni Epstein na pinuntahan daw siya ni Gates para humingi ng tulong para makabili daw ng bawal na gamot para i-deal ang nangyari sa kanya matapos umanong makipagtalik sa mga babaeng Ruso. Nakasaad din sa email na nakiusap si Gates kay Epstein na i-delete ang mga messages tungkol sa di umano'y STD at ang kahilingan nito na bigyan siya ng antibiotic na lihim naman niyang ibibigay o isasama sa pagkain ng kanyang asawang si Melinda. Pero lahat ng ito, syempre, pinabulaanan ni Bill Gates. Totoo naman talaga na nagpupunta ako sa mga dinners, alam mo naman yun. Hindi ako nagpunta kahit kailan sa isla. Hindi ako nakipagkita sa kahit na sinong babae. At habang marami pang lumalabas, mas nagiging malinaw din na kahit pagkakamali talaga yung panahon na yun, walang koneksyon yan sa mga ganong klaseng pag-uugali. Wala nang saysay kung babalikan ko pa yan ngayon. Ilang beses ko nang sinabi at uulitin ko uli. Napakatanga ko na naglaan ako ng panahon na makasama siya. Isa ako sa maraming tao na nagsisising nakilala ko pa siya. Mukhang si Jeffrey mismo ang sumulat ng email para sa sarili niya. Hindi nga naipadala yun eh. Alam mo, hindi totoo yung email na yun. Kaya hindi ko alam kung anong nasa isip niya noon. Iniisip ko tuloy baka sinusubukan niya akong atakihin sa kung anong paraan man yan. Pero alam ko, pinapaalala lang nito sa akin na bawat minutong kasama ko siya ay pinagsisisihan ko. At humihingi ako ng paumanhin na nagawa ko yun. Nagbigay naman ng reaksyon ang dating asawa ni Gates na si Melinda. Kahit ano pang tanong na naiwan dyan, mga bagay na ayokong malaman pa ng buo. Yung mga ganyang mga tanong ay para lang sa mga taong kasali doon. Kahit yung tungkol sa dati kong asawa. Sila ang kailangang sumagot niyan, hindi ako. At sobrang saya ko na malayo na ako sa mga kaguluhan doon. Pero ang mga nabanggit nating pangalan ay wala pa sa kalahati ng bilang ng mga pangalan na binabanggit sa mga files ni Epstein. Mga pangalang hindi basta-basta kung sino lang, kundi pangalan ng mga taong makapangyarihan, maimpluwensya at mayayaman. Kabilang dito sina Sarah Ferguson, isang duchess at asawa ni Prince Andrew. Si Peter Mandelson, isang British politician. Ehud Barak, dating punong ministro ng Israel. John Phelan, US Navy Secretary. Mga politikong sina Steve Bannon, Bill Richardson, Larry Slumbers, Anthony Scaramucci, Catherine Romueller, Alexander Acosta at Bill Barr. Sa mga negosyante, nandyan ang pangalan nila Reid Hoffman, Peter Thiel, Larry Page and Sergey Brin, Richard Branson, Jean-Luc Brunel, isang model agency boss, at si Mira Nair na isang filmmaker. Sa entertainment naman, nandyan ang mga pangalan ni Michael Jackson, Mick Jagger, Kevin Spacey, Brett Ratner at Annabelle Nielsen. Pero kung inaakala ng marami na ang mga aktibidad ni Jeffrey Epstein at ng kanyang mga kaibigang politiko at mga makapangyarihang tao sa mundo ay bunsod lamang ng kanilang makamundong pagnanasa at kalayawan,
tila may iba pang mas malalim na bagay na ipinahihiwatig ang mga nabulgar na files. Ang sikreto ng okultismo at pagsamba sa mga demonyo. Isa sa mga nakakatawag pansin ngayon sa mga sumusubaybay sa mga kwento at balitang may kaugnayan sa Epstein Files ay ang pangalang ibinigay ni Jeffrey Epstein sa kanyang bank account, Baal. Isang pamilyar na pangalan para sa mga bumabasa ng Biblia. Pangalan na tumutukoy sa isang Diyos-Diyosang pagano noong unang panahon ng lumang tipan sa Israel at sa bagong tipan ay madalas na iniuugnay sa Diablo. Si Baal, ayon sa tala ng Biblia, ay isang paganong Diyos-Diyosan kung saan pinapatay at iniaalay sa kanya ang mga panganay na sanggol noong unang panahon. Ang sabi sa Jeremiah chapter 19 verse 5 to 6, "At itinayo ang mga matataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal na hindi ko iniutos o sinalita man o pumasok man sa aking pag-iisip. Kaya't narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang dakong ito ay hindi natatawaging Tophet, ni ang libis ng anak ni Hinnom, kundi ang libis ng patayan." At kagulat-gulat nga na itong pangalang Baal ang ginamit pa ni Epstein para sa kanyang bank account. Sa isang memorandum na ipinadala ni Epstein sa bangkong JP Morgan, binabanggit ang ganito: Please wire $11,438 from above account to Baal. Name, Wachovia Bank National Association. Naging masyadong kontrobersyal ang memorandum na ito, pero marami din ang nagsasabi na posibleng typographical error lamang ang nangyari. Pero ang inaakalang error ay tila nasuportahan pa ng isang mas matibay at nakakakilabot na ebidensya ng demon worship na di umano'y ginagawa ni Epstein at ng kanyang powerful circle. Sa isang email na sinadyang takpan ang pangalan ng sender at recipient, may ganitong nakasulat: Thanks, I didn't realize Bush raped him too. Okay. I'd like to add a few other points disclosed by the purported victim. Wrote, while on this yacht he witnessed African American males having sex with white blonde females, all of whom were. He was a victim of a type of ritualistic sacrifice in which his feet were cut with a scimitar but left no scarring. On the yacht he witnessed babies being dismembered, their intestines removed, and individuals from these intestines. He was also raped by George Bush I. Bukod dito, isang diary din ang lumutang na tumatalakay naman sa isang tinatawag na baby making ranch na pag-aari daw ni Epstein sa New Mexico, kung saan may mga babaeng wala pa sa tamang hustong gulang ang ginagawa daw ng mga human incubator. Isa sa mga biktima ang nagsabi na noong 16 o 17 anyos pa lang siya, nanganak siya ng isang sanggol na babae. At makalipas lang daw ang 15 minuto, bigla itong kinuha sa kanya. Bukod sa mga nakakagimbal na revelasyon tungkol sa pagsasakripisyo ng mga bata, ilang beses ding binanggit sa mga files ang pagtotorture sa mga biktima. Halimbawa nito ay ang isang email na ginawa noong October 2, 2020 ng isang nagngangalang Brian Miller. Back in the 90s, Ghislaine Maxwell recruited a girl for a modeling career. Instead of modeling, she was sold as a slave for sex and torture. Prince Andrew was an accessory to her death as he tortured her and me to force her murder. Nadawit din sa files ang pangalan ng sikat na American rapper na si Jay-Z, kung saan isang dokumento naman ang nagpapatunay sa isang tila malaswang occult practice na ginagawa sa loob mismo ng mansyon ni Epstein sa Florida. An unknown man abducted Blank from her home when she later awoke in the presence of Harvey Weinstein and Sean Carter, Jay-Z. While Weinstein had inserted his fingers into Blank, believed she was in Epstein's mansion in Florida. Blank estimated she was abducted on 7 occasions, awaking each time. Blank suffered from sex abuse on Blank in an opulent indoor setting. Multiple of those occasions in which Epstein participated. Blank recalled Leon Black and William Barr, current United States Attorney General, being present during some of the occasions of abuse. In approximately 2006, Blank last recalled being abused by Epstein. Sa huli, ang Epstein Files ay hindi lamang koleksyon ng mga dokumento, hindi lamang ito koleksyon ng mga pangalan at emails. Ito ay salamin din ng isang sistemang nabuo sa katahimikan, kung saan ang kapangyarihan,
kayamanan at impluensya ang siyang nagbigay proteksyon sa pang-aabuso. Ang mga aligasyon ng ritualistic at satanic practices na lumilitaw sa ilang mga testimonya at tala ay posibleng hindi pa lubusang napapatunayan. Pero ang mismong paglitaw ng mga ito sa konteksto ng isang sistematikong pang-aabuso ay hindi pwedeng basta ipagwalang bahala na lang. Maraming tanong ang nananatiling walang sagot. Sino ang tunay na nakinabang dito? Sino ang mga nananahimik ngayon? At bakit sa kabila ng dami ng mga ebidensya, kakaunti pa lang ang tunay na nananagot? Ang pagkamatay ni Jeffrey Epstein ay posibleng nagsara ng isang kaso, pero hindi nito isinara ang katotohanan. Masyado kasing napakalaki ng network na itinatag niya at ang mga sugat na iniwan niya ay patuloy na dinadala ng mga biktima hanggang ngayon. Ang dokumentaryong ito ay hindi isang panghuhusga kundi isang babala na ang kasamaan ay hindi laging nagtatago sa dilim. Madalas itong naninirahan sa likod ng mga ilaw ng palasyo, ng mga mansyon at mga malaparaisong isla. Pero gaano man katagal itago ang mga lihim na ito, walang bagay sa kadiliman na hindi malalantad sa liwanag. Ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, sapagkat walang lihim na hindi mabubunyag at walang natatago na hindi malalaman at ihahayag. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.